Hello, magandang araw po sa lahat at maulang araw po, no? Ayan, maulan po dito sa amin, sa Pasita. Nandito ako sa parking lot at si Tita Hearn sa iniintay ko, nandun siya sa Robinson. Hindi na ako mababa at malakas yung ulan. Ayan, sa mga nagtatanong po kay Maylin at kay Russell, so yun nga po, nabanggit ko na rin po sa vlog ni Tito Hearn, sa vlog ni Nanay Nids na hindi na po sila uuwi. Okay na. At sana nga tuloy-tuloy na po yung kanilang pag-aaral. Muli po, kumusta na kayo? Ito na naman po si Nanay Nids. Hello, isang magandang araw po sa lahat. Kumusta na po kayo? Masama po natin itong dalawang Maria. Kagigising lang. Kasi kanina, ngayon po dito ay alas 3 na ng hapon. At natulog nga sila. Gigising lang nitong dalawa at sila nga ay nagpahinga muna at maaga silang napasok. Anong oras kayo naalis sa bahay dito? 5:30. O, 5:30. Anong oras ba time? 6. 6. Oo, ayan. So, 6 o'clock. So, malapit lang naman yung school dito lang sa kabilang kanto namin. So, pag yung naman po sinusundo din namin, halimbawa malakas ang ulan or gabi, pero hindi naman kayo gabi na eh. Kabilang kanto lang naman po yung school dito sa amin, napakalapit. So, nangamusta lang ulit kami sa inyo. Mayroong nangangamusta, kamusta yung pag-aaral, kung dito pa rin daw ba kayo o nagtutuloy-tuloy kayo ng pag-aaral. O, ayan. So, si Maylin po at si Russell ay hindi nga po tumuloy na ng pag-uwi. So, bakit nga hindi na kayo tumuloy ng pag-uwi? Na lang po kami mag-aaral. Napag-isipan po namin na dito po mas maayos po kaysa po dito sa amin. Kasi yung una po doon malayo po kami sa school. Tapos di po namin kayang di po kayang mga magulang namin pag-aralin po kami. Saka kung nakadesisyon po kami nung nakaraang linggo po, na po kami. Hindi na po kami uuwi. Ay, pasensya na rin po pala kayo doon sa narinig nyo, ano? Medyo may ulan po dito sa amin, kaya may maingay. At saka pasensya na po sa inyo kung may nagawa po kami desisyon po namin. Na-realize po namin na mali po pala talaga kami at tama po sila nanay, sila tatay at sila galing po yung mga nagagay po sa amin dito. At yung mga magulang din po namin, hindi po sila pumayag na ganyan po yung mga desisyon namin. Sinabihan po ako ng tatay ko na huwag daw po ganyan kasi yun nga po hindi po nila kaya dahil din po sa lalo pa po akong dadagdag doon. Sabi rin po ng tatay ko, makapag-aral din po kami dito ng maayos, hindi po din po kami kasi doon po wala din po. Oh, alam mo Russell, ang prinsipyo ng tatay mo, alam ko yan, no? Lalo na po ang tatay nitong mga ito, gustong-gusto silang makatapos ng pag-aaral, no? Kaya po yung sasabihin na yung pag-uwi, bakit hindi na lang daw kayo doon pag-aralin? Oh, ano ang sagot mo doon, Maylin? Oh, kasi may nagsabi dito, may nagsabi sa inyo na si Kumare, no? Hindi na natin pa alam niyo na si Kumare. At bakit daw hindi ka na lang daw doon mag-aral? Ano naman po kasi yung pinano din po ako ng tatay ko na kasi dito din po kasi nila kaya na pag-aralan po ako. Tsaka ano rin po, ito hindi po kasi tayo ng pamilya ko po na paaralin po ako. Tsaka mas maganda rin po dito mag-aaral kaysa doon kasi pag doon po kasi minsan nakakapag-absent ka po kasi minsan walang pagkain. Tapos dito po hindi ka po nakaka-absent. Tsaka doon po kasi pag doon po kasi may mga tindihin ka pa, may mga kapatid ka pa. Tsaka minsan pag hindi ka nakakain kasi may mga kapatid ka. Napag-isip-isip din po namin na malaking allowance po
na dito po mag-aral po. Kasi pag doon po kasi, minsan po wala pong pagkain, tsaka nakakapag-absent pa po kasi pupunta ka pa pong bundok po para maghanap ng pagkain. Tsaka isa rin po na hindi ka, para hindi na rin po kami nakakadagdag po sa mga intindihin pa po ng mga magulang namin kasi marami na po kami mga kapatid. Tsaka, ayun po. Tsaka hindi naman po kami nahihirapan po dito, hindi naman po kami hindi na homesick po. Hindi po. May ibang reason lang po kung bakit po kami nakapag-decision po ng gano'n. So, sa amin na lang po yun. Katulad din po ng sinabi ni Maylene, dito po mas makakapag-aral po kami ng maayos at makakuha po namin ng mga yung mga pangangailangan ko sa school, ganun po. Kasi po pag doon po, di po namin, kagaya kung sinabi ni Maylene kanina, minsan po natulong po kami sa mga magulang namin sa bukid, napunta po kami, kaya minsan hindi kami nakakapasok, natulong kami sa paghanap ng pagkain, ganun po. Kaya mas maganda po dito na lang kasi po lahat ng projects nakukuha po namin, lahat ng pangangailangan. Kaya salamat po sa mga sponsor po namin at sa lahat po, hindi lang po sa mga sponsors po namin, pati rin po kila nanay, sa inyo po nanay at kila tatay po. At daddy po na lagi pong gumagawin po sa amin at palagi pong sumusuporta po sa amin. Katulad po ngayon po, kung meron po kami mga gagawin po hindi po namin maintindihan, so makakapagtanong po kami kay nanay po. Tsaka po pag doon po kami sa amin, wala po doon kasi signal po. Tsaka hindi po kami makakapagsabay po sa mga classmate po namin. Kasi malayo po yung school. Lalakarin pa po papuntang school at malayo pa po. Ikaw, Mas mahirap. ilang oras ba yon sa inyo? Sabi mo kapag nakamotor, ilang oras? Sa kapatagan ng motor na po namin. Ilang oras mula sa bahay niyo? Sa kapatagan po galing po sa mga 2 oras po kami motor. 2 oras. Di ba ang layo? Hindi naman po ako, minsan po doon na po kami tumitir. Sa kapatagan. Pagka sa Saturday lang po uwi kami. Doon kayo tumitira. Kumbaga, umuwi na lang kayo kapag weekend sa bahay nyo. So, kayo lang magkakapatid. So, yan, di ba, nabumuhay kayo doon. Wala ang nanay nyo, di ba? O kasama nyo ba ang nanay at tatay? So, hindi. Sila lang doon. So, wala din nag-iintindi. So, ikaw naman, Maylene, ilang oras yung, halimbawa ngayon, high school na, naglalakad lang din kayo papasok. Hanggang po doon sa amin, hanggang grade 10 lang po. Hanggang grade 10. Malayo. Malayo-layo din. Kasi yung lugar po ni na Maylene ay narating ko din po yun. Di ba, nung umuwi tayo ng December, kaya hindi na po sila nakauwi ngayong bakasyon kasi kakauwi lang naman ninyo ng December. At saka una, dinalaw ka rin ng mga nantatay at nanay mo dito din noong November, tas December, umuwi din tayo, kasama natin si Jeff, di ba? At narating ko po yung mga lugar ng mga ito at talaga naman pong buwis buhay din po yung pagpunta doon sa kanila kasi yung mga dadaanan sa inyo mabangin. So, hindi pa ganon ka-develop yung mga ang mga kalsada, no? Zigzag. Okay, zigzag, tapos matatarik. Di ba tayo, Russell, noon? So, noong inihatid natin si na Maylene tsaka si Jeffrey. So, last December lang po kami umuwi. Kaya, sasabihin dyan ni Kumare, no? Na hindi namin pinapauwi si na Maylene. Hindi ba namin kayo pinapauwi? So, every year po, nagbabakasyon ang mga to. Nagbabakasyon naman po kami. Kahit nung nandito si Ninita. Tsaka may mga kasunduan po kami kay Daddy Paul. Ngayon, ang sabi nga natin, no, pagka maaring hindi muna kayo pauwiin ngayon kasi, syempre, yung isang pag-uwi din, para masanay na din kayo, no? Tsaka sanay na rin naman kayo dito sa amin, no? Katulad mo, magpa 5 years ka na dito sa amin. Si Russell, mag-ilang taong ka na, magti 3 years ka na, ano? Di ba? 3 years na. So,
Tsaka 'di ba, at tsaka ito din naman yung kagustuhan sa inyo ng mga sponsor para talaga naman ay hindi kayo mahirapan doon sa inyong pag-aaral, 'di ba? At ang mga magulang nyo ba ay tumanggi? O ang inyong mga magulang ba ay hindi kayo pinayagan papunta dito? Pumayag po sila Oh. para po sa amin. O, pumayag, 'di ba? Tayo po yung bilang isang magulang. Ano ba yung gusto nating mangyari sa ating mga anak? Mapasama ba o mapabuti? O kayong dalawa tatanungin ko. Ano ang gusto ng mga magulang ninyo? Ba't kayo nandito? Mapasama, mapabuti? Mapabuti po. Okay, mapabuti. Makapagtapos po ng pag-aaral. Okay, makapagtapos ng pag-aaral. So, yun lang naman palagi ang sabi namin sa inyo. At bakit nga kayo nandito para makapagtapos ng pag-aaral. Maging ang mga sponsor natin, mga followers, no, na umaasang makapag-aral kayo. So, yun lang naman lagi ang hangad namin sa inyo. So, after noon, wala naman kaming hinihinging kapalit. Bahala na kayo sa buhay niyo or ano. Pero pinakamaganda talaga, makatulong pa rin kayo sa inyong pamilya pagkatapos ninyo makapag-aral. So, kaya nga kayo nandito. Kumaring OFW, kung napapanood mo man ito, so, ang akin lang, sana mapanood nyo din ito. O, para sabihin ko po, no, ako ay na na-hurt din ako sa mga pinagsasabi mo. Ayoko nang ganito talaga na ano, kaya lang, syempre yung mga ganyan, hindi na nakakabuti, no? Parang ano na ba yan? Below the belt na talaga yung mga pinagsasabi ninyo. Sana kung yung sinasabi mo o napanood ko yung live niya, so ako sana yung unang magre-react talaga doon kasi magsasabi na dapat ako kay Paul nung umaga at saka kaya ko bakit dumaan siya sa wall ko. So parang pagkagising ko sa halip na wala akong stress, pero ikinalma ko naman yung sarili ko syempre. Dahil sabi ko nga ayoko sanang pumatol sa ganong mga bashers. Okay lang, natural yan kasi ganyan naman talaga sa social media. Pero yung paratangan ka ng sobra, hindi ko din talaga yung palalagpasin at sasagutin din kita dyan sa mga tanong na yan. O ayan, at siguro naman narinig mo yung dalawa, andi dito nga sa tabi ko. At ang mga bata ay hindi namin yan doon sa ibang mga bashers, no? So na baka daw nagsasawa dito kasi marami daw ginagawa. Marami ba kayong ginagawa dito? Ayan, marami nga silang ginagawa sa school. Yan yung ano namin dito, no? Yung makapag-focus sila sa pag-aaral, hindi kung ano yung gagawin. Maaaring natulong naman talaga sila dito sa bahay. Tulong-tulong kami dito lahat. Hindi naman iaasa ko sa kanila yung bakit katulong ba sila dito kaya sila napunta. So, ang isa din, naghuhugas sila ng pinggan. So, natural. Para matuto sila, tinuturoan ko silang magluto. Pagdating nila dito sa tanghali, kakain na lang naman sila. Maaga silang naalis. Sa gabi, sino ba nagluluto ng pagkain? Ako din. Maaring inutusan ko lang halimbawa sila magsaing. So, natural lang yung matutunan nila. So, hindi naman po malaki yung bahay namin para sa umaga, si Sinea po yung naglilinis kasi siya yung nandito. Pag ganitong tanghali o kanina pag-iising nila, nagwalis lang sila dito sa loob. Ako ang naglilinis ng buong bakura namin. Hanggang doon sa bakura ni Paul, ako ang naglilinis. Paano sasabihin ninyo? Hindi naman po ako din dito senyorita. At hindi po ako ganon. At yung mga batang iyan, may binibigay namin yung laya sa kanila para mag-aral. Hindi yung sasabihin nyo dyan na katulad like Jeff, no? Kumaring OFW, no? Masyadong mabigat yung paratang mo sa amin. Kaya, ayan, bahala na si Paul at alam ko may gagawin may gagawing sa iyo. Sana maging lesson learned sa iyo yon. Yung advice ko lang, sana, sabi mo nga, no, bilang isang nanay, no, concern ka. Kung concern ka, no, bilang isang nanay, ikaw OFW ko, alam mo, yung mahiwalay sa mga anak mo. O ikaw din nagsasabi, may mga anak ka. So, kung concern ka sa future o maging magandang kinabukasan ng anak mo, gagawin mo yung lahat para
para ang yung anak ay may magandang bukas makapag-aral. So yung mga batang ito ay hindi naman ito basta kinuha doon ni Paul, at ito ay may pinirmahang kasunduan. Ano tawag doon sa inyo? Sa tribe. Oh, sa tribe. Hindi po madali ang pagpunta ng mga batang ito dito. Hindi lang yung mga magulang ang pinagpaalaman o pumayag. So bago po nakarating dito, ay may pinirmahan pa kami. Dumaan pa po kami sa mga dato. Yes, dumaan sa mga dato, dumaan sa Barangay. DSWD. At kahit nung pagdating niyan dito, ay ngayon kasi 18 na si Mylene, so okay na. Si Russell mag-18 na din. So, dito mismo sa amin sa San Pedro, hindi ko muna yan dinala sa school. Dumaan pa rin po kami ng DSWD para ipaalam na may mga hawak akong mga batang katutubo na galing ng Davao. Kaya anong panghuhusga po yung sasabihin ninyo? Bakit? Oo, salamat kasi napapanood mo kami. At malaking utang na loob din namin sa lahat ng mga followers at lalo na nga po sa mga sponsors. Pero yung sabihin mo na husgahan mo kami, yung pag-aalaga namin dito, o ikaw nga nandiyan ka sa malayo, o di ba masakit sa loob din na ang anak mo ay mahiwalay? So, maaring yung mga magulang nito ay, o sila, alam ko nakaranas ng homesick ang mga ito. Lahat naman tayo nanalayo sa ating mga magulang, no? At naranasan ko din yan. Kaya nga lagi ko silang nire-remind, ini-encourage na ganito yung talaga, no? Maaring ma-homesick kayo, ano? Kaya nga, inilalabas namin sila. Hindi naman namin sila dito ikinukulong. Lahat ng pangangailangan nila na ibigay namin ng kaya namin, no? Yung kaya namin ibigay sa kanila, sa tulong din ng ating mga sponsors, so ibinibigay natin sa kanila. Kung ano yung kinakain namin, kinakain ng anak ko, kung ano yung ibinibigay namin sa anak namin, ibinibigay din namin sa kanila. O, di ba? Kung saan kami pumunta, na pwede namin silang maisama, isinasama po namin sila. Yung sasabihin mo na homesick, pwede naman namin sila doong pag-aralin. Pwede naman talaga sila doong mag-aral. Kaya lang, ang inaano natin, yung mapaaluan sila. Kahit yung mga magulang nila. Alam mo kumare yung FW, ang mga magulang po ni Mylene, no, both parents niya ay nakarating na din dito sa amin. Kahit si Nanay Lorna. Siguro hindi ka rin naman nanonood ng mga previous naming mga vlog, no? Hindi ko dapat ito nasabihin sa iyo, pero para maintindihan mo, no? Maayos yung mga bata dito, na para sabihin mo na, dapat nagtanong ka na nga lang eh. Wala namang problema, sana piniin mo si PB, o kahit kami. Pero yung husgahan mo kami na, pwede naman namin yan, ba't hindi na lang doon pag-aralin, may sponsor naman. Yung mga sponsor nga po ang may gusto din dito. At ikaw ba, gugustuhin mo yung anak mo maglakad ng 2 oras, 4 na oras para lang makapasok sa school? Araw-araw. O, araw-araw yun. O ano, Russell, anong oras kayo na alis dati sa bahay? Alas 3? O, alas 3. Dadating ng alas 7 sa school. O di pagod na. Tapos lalabas yan hapon. Anong oras kayo makarating sa gabi? O madilim yung dadaanan pa, di ba? O anong oras? Anong oras kayo makarating? Hindi naman po kasi masyado kasi 3 po yung labasan pag O 3. O 3. O pagpalagay na dadating kayo ng 6. O di ang pagod. Paano pa kayo makapag-concentrate ng pag-aaral pag gano'n? O paano mo sasabihin na pwede na lang sila doon mag-aral? O alin ba yung mas maalwan, mag-aaral sila dito sa city o doon sa bundok? No? Kaya nga natin sila dinala dito para maranasan naman nila yung maalwan yung kanilang pag-aaral. Hindi yung ilang taon na din silang gano'n na nag-aral ng ano, kaya nga kinuha sila doon at dinala dito. Mapaayos yung kanilang pag-aaral. Pero yung para husgahan mo kami at si Jeff, no, maisama ko na rin po si Jeff, no. Si Jeff po talaga ay hindi maganda pa ang kondisyon at tuloy-tuloy pa po rin yung gamutan, medyo mabigat po talaga.
So, nung unang dating pa talaga dito ni Jeff, ay, nabanggit naman po yun ni Paul at napa-x-ray naman siya din dati nga na nagkaroon siya ng problem sa lung. So, ang alam namin, so okay na. So, bago siya naman pumasok, may mga treatment din na ginawa kasi nga nakita na ganun. Dahil yung una, sabi namin bakit inuubo, sinisipon. Pero wala naman siyang problema noon nung nakapasok na siya. So, siguro, umulit-uli yung sakit nga niya nitong pagkatapos siya ng ng isang sem, no? Opo. Sayang kasi nga si Jeff kung pero sana nga gumaling agad siya at makapagtuloy-tuloy siya ng pag-aaral. Maayos naman yung batang mag-aral. So yun nga po, nakakapanghinayang lang dahil kung hindi baka po ma-stop siya dahil ang uunahin natin syempre yung health niya. So yun, yung sinasabi mo kumaring OFW, ikinukulong namin si Jeff dito at pwede naman pauwiin. Naku, kung pwede nga lang pong ganun, ay di pinauwi na namin. Kawawa yung bata kung papauwiin namin lang na basta-basta na may sakit. Eh dito nga pinapagamot tapos papauwiin mo. Hindi mo ba alam kung papaano yung sitwasyon ng pamilya niya doon? Ito sasabihin ko po sa inyo, narating ko ang lugar po ni Jeff. Talagang in-experience ko, gusto ko, sabi ko kay Nicole, wala akong pakialam kung mahirap ang daan doon, basta pupunta ako. At yun po, narating ko po yung talagang lugar na yun. So, noong December, at yung lolo nga po niya doon ay may sakit. No? May sakit yung lolo niya. At yung parang idinaday nga yun dyan. At yun nga, no? Nakakalungkot mong isipin po, ayon, kaya si Jeff ay na-stress din dahil ang lolo niya ay namatay. Namatay na po. Kasi kahapon daw nabuhay. Kanina. O ayan, parang ang sabi po ay ngayon namatay. Namatay na yata. Siguro hanggang doon na lamang. At kaya nga inaalalayan po namin si Jeff. Hindi po man namin dito kasama si Jeff. Ay mini-message ko si Jeff. Ayan, itong mga ito kinakamusta. Kasi sabi ko nga, kasi hindi po siya pwedeng ma-expose. Yun po yung pinapaliwanag na ipinapaintindi sa iyo kumaring OFW. No? Hindi namin ikinukulong si Jeff. Kung sasabihin mo na papauwiin siya doon, kawawa yung bata lalo doon. Wala yung maliliit yung mga kapatid niya. Baka hindi mo alam, wala na siyang nanay. Kaya nga ako yung tinatawag niya ditong nanay. At hindi namin yan pinababayaan. Itinuring namin yung pamilya, itinuring ko yung anak. So sabihin mo na si Jeff ay dapat doon. So, kung alam mo lamang yung saan kukuha si Jeff ng pantustos doon, panggastos sa ospital, yung pagkain niya doon, paano siya maintindi. Dito po, pinagluluto yan ng nanay ko para ipadala doon sa bahay. Kasi bawal siyang magkilos. Para sabihin ko sa iyo, hindi namin kinukulong si Jeff. No, may bahay siya doong sarili at siya'y nakakalabas ng bahay doon sa bakuran. Bawal nga lang siyang ma-expose. At yun naman din ang advice ng doktor at hindi siya pwedeng magkikilos ng malayo. No? Kasi habang nung na-hospital yan, wala nga dito si Paul at nasa Davao, kami yung nag-intindi. Although mayroon pong nag-aalaga talaga sa kanya. Yan, shout out kay Alan na siyang nag-iintindi. At nagkataon nga po noon si Paul na nasa Davao. So, ipinapadala sa amin yung mga gastusin at doon na lang po sa paraan na yon, no, napakahirap po, no. Dadalhin po natin sa Davao, may malaki namang hospital doon. Kaya lang iniisip po namin yung mag-iintindi din po sa kanya in case of emergency. Ang layo po na layo ng lugar ni Jeff bago makarating doon sa kanila at ang unang-una nga po bawal siyang matagpag, no. Yung lungs niya kapag nagkiskis yun, delikado po. Kailangan talaga pong madala yan sa malaking hospital para po mas magamot siya. No? Kung dadali natin po sa Davao, may malaking hospital doon. Pero yung mag-iintindi, una-una nga, yan, namatay yung lolo niya. Tapos yung tatay niya, may maliliit. Maliliit po yung kapatid ni Jeff. Meron siyang kapatid na 3 years old ba yun? Opo. Oo, yung babae, naiwan ng nanay niya.
Kaya nakakaawa po yung sitwasyon ng pamilya niya doon, napakalayo. Tapos ang tinitirahan lang din nila doon ay nasa maliit lang na kubo. So paano siya gagaling doon ng maayos? Kung dito naman po, no, maano siya sa ospital, ang plan talaga ay papuntahin po yung tatay. Ay siguro sa ngayon, hindi pa makakagayak ang tatay niya kasi nga, no, namatay yung ano niya, sino mag-iintindi rin sa mga kapatid niya doon, tapos yung lola niya din po, matanda na. Yun lang po, at sa mga nangangamusta po kay na Maylin, andito po sila. Patuloy po ang kanilang pag-aaral. At dyan po kay Kumaring OFW, ayan na, nasagot ko na po yung tanong ninyo na bakit sila ay pwede naman doon mag-aral. Sana ang advice ko lang po sa inyo next time, no? Sana kung at doon din sa ibang mga nagre-reactor, no, wala naman pong problema. Ang sa amin lang po ay sana naman huwag naman yung sobra ng panghuhusga ninyo na hindi nyo alam yung sitwasyon at wala rin kayo sa katayuan namin kung ano yung sitwasyon namin sa mga batang ito na para sabihin mo na parang kitang-kita ng dalawang mata mo yun. Bakit? Everyday ba nakikita mo kami? O, yun lang po. At sana malinawan po, no? Malinawan ni Kumaring OFW yung mga pinagsasasabi niya. At sa mga nangangamusta po sa dalawang batang ito, ayan, nandito po sila at patuloy na nag-aaral. Shout out po sa mga sponsor po namin. Na po kayo. Shout out po kay Tita JB po, thank you po, at kay Mami Betchan, hello po sa inyo, at kay Grandpa ko rin, hello. Ayan. Tsaka po kay Lola Elizabeth, hello po. Ayan, hello po, Lola Elizabeth. Hi, Amy. Ayan. Thank you po sa lahat ng ating mga sponsors at mga followers. Pasensya na po. Pasensya na rin po, no, doon sa reaction ko din po. At sinagot ko lang din po yung ano ni Kumaring OFW. At sana, ayan, maging lesson learned sa ating lahat. Ang isang lesson learned ko din po, naiiwan, no, siguro bago po tayo magsalita, no, dapat intindihin natin o alamin natin sa sarili natin na ito ba ay tama, na hindi po ito nakakasama. Yan. At yun lang po. Thank you po for watching. Thank you po. Ayan. Shout out po sa lahat, sa inyong lahat, sa ating mga sponsors at followers. Bye-bye po. Bye po. Thank you.